Angelique, sa ika-16 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, humarap ang Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President na si Gina Acosta. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Article 1 ng Articles of Impeachment, pinayagan ng Impeachment Court ang pagiging hostile witness ng Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President na si Gina Acosta. The court hereby declares the witness to be a hostile witness under and in accordance with Rule 132, Section 13. However, for the information of the senator judges and the public and counsels as well, this only gives Attorney Ligutan the right to ask leading questions, still not allowed to ask misleading questions. As I know, Attorney Ligutan is well aware of the distinction. Nilitis inamin ni Acosta na nanggaling mismo sa dating security officer ng OVP na si Colonel Raymond Lachica ang mga input sa 2022 Fiscal and Financial Plan ng Confidential Fund bagamat siya dapat ang gumagawa nito. Ano ba itong good governance program na ito? What is this all about? Ito po yung mga programa ng ang opisina ng Office of the Vice President na nakalista na po sa buong taon. Halimbawa po, yung libreng sakay, yung plant at risk millionaires, 4 million, kalimutan ko sir. Okay. Libreng sakay, yung financial medical assistance po, Your Honor. Okay. Sino po yung nag-conceptualize? Sino pong bumuo, nag-isip ng programang ito? Ang opisina po ng Office of the Vice President, Your Honor, with coordination po sa aming security officer. Kailan nabuo or napag-isipan or na-conceptualize itong good governance program? Kailan? Sa pag ano na, Your Honor, pag request na ni Ma'am BP ng confidential funds. May mga pag-aaral ba or pagsasaliksik na ginawa ang inyong opisina to come up with the program? Wala akong personal knowledge sa Your Honor. Wala kang Kinumpirma din ni Acosta na pirmado ni Vice President Duterte ang Fiscal at Financial Plan. Namin din niya na kinopya lamang ang laman ng 2023 Fiscal and Financial Plan sa 2022 Fiscal and Financial Plan ng Office of the Vice President. Angelique, hindi naman natuloy ang pagtestigo ni Marivic Pareha, ang Director ng House Legislative Information Resources Management Department, matapos pumayag ang Defense Panel na stipulate ang mga dokumentong ihaharap sana sa pagdinig ngayong araw. Angelique, dahil naman sa masamang lagay ng panahon, hanggang 2:00 lamang ng hapon ang magiging pagdinig ng impeachment court. Pero susundan naman ito ng 2:30 ng session sa Senado. Sa kasalukuyan, nakaranas ng matinding pag-ulan dito sa bahagi ng Senado sa Pasay City. Angelique. Alright, maraming salamat Bernard Ferrer.